What's up mga men? It's a long time. Dito tayo ngayon sa may Mindanao Ab, galing ang Commonwealth. Pauwi na tayo. And it's Friday, rush hour. So gamit natin ngayon ang Duke KTM Duke 200 ni Gio. Dahil wala siya dito, tayo muna ang mag-aalaga ng kanyang Duke. And ilang weeks ko na kasi din to hindi ginagamit, dahil most lang ginagamit natin yung NMAX. Kung hindi yung NMAX, yung RC250, bira na nga din, para naman mapainit din tong motor. Baka kasi masira or magtampo kapag di ginamit. Dun sa vlog ko noong review ng KTM, ito yung KTM na gamit natin. And then madaming nagtatanong doon regarding dito sa KTM, sa seat height, kung kamusta pag long ride. I think maraming tumitingin or nagsa-search ng Duke 200. So sagutin natin yung ibang question doon. I am a 5'6", around 5'6" ako. And nakatingkayad po ako dito sa Duke 200, but I'm used to it. Sanay naman ako sa mga malalaking motor and mabibigat na bike. Yes, mabigat po siya, pero masasanay ka rin sa bigat ng bike mo. And mas maganda rin na masanay ka or mas kaya mong i-drive yung mabigat na bike, para in case na makagamit ka ng mga big bike or expressway legal, at least hindi ka maninibago, hindi ka mahihirapan. Talagang sanayan lang naman din sa bigat ng bike. Kapag bumabiyahe ka naman or umaandar, hindi mo naman bubuhatin yung bike, balance lang talaga. Syempre doon ka lang mahihirapan sa mga uphill, sa mga mababagal, yung bigla kang magbe-brake. Yun yung mga iiwasan mo, and yun yung mga paghahandaan mo. Syempre mga uphill, paano gagawin mo para hindi ka ma-out of balance. Yung mga pagbigla ang brake, syempre iwasan mo rin yung bigla ang brake, kasi doon ka talaga ma-out of balance. Kailangan ready ka lang sa lahat ng daan. Mahirapan to sa mga medyo may kaliitan, pero kung ikaw ay sanay sa pagmumotor, kayang-kaya mo to. Although yes, mas mabigat to sa RC250 natin sa traffic. So singit muna tayo dahil traffic. Singitan, mas mahirap siya isingit kasi naka bar and side mirror ako. Sanayan lang. Syempre hindi ka naman sisingit sa mga masisikip, doon ka lang sa maluluwag, dahil hindi ka naman yung mga maliliit na scooter. Sa mga traffic, of course, manual thing, kailangan mo mag clutch dahil nakababad ka sa primera. Pero itong Duke kasi hindi na stuck yung clutch lever nito, pinalitan na ni Gio. Mas malambot na siya. Gas consumption, ang nakikita ko rito may pumapalo ng 28 to 30. Ayan, 28 to 30 kilometers per liter. And binabasa ko lang yun nasa speedometer natin. Nasa traffic area tayo, yun ang bawas niya. Si Javier, sa mga amateurs ng North Cal. Buti nakilala tayo, siguro sa helmet, kasi hindi tayo naka-classic. Back to the ball game. Ang kinagustuhan ko rito sa Duke guys is yung kanyang arangkada. Talagang malakas yung arangkada niya, kaya kapag magte-take out ka sa mga kotse, hindi ka nabibitin. Yung unang gamit ko netong Duke, pag nagto-throttle ako, talagang naiiwan yung kaluluwa ko or yung katawan. Hindi pa ako sanay nun, nabibigla pa ako sa acceleration, kasi malakas talaga ang acceleration ng KTM, and dun talaga siya kilala. Si Gio kasi marunong na siya nung classic 250 natin marunong siya mag-manual, and malaking tao din siya, kaya kaya niya tong Duke. But I think hindi siya advisable sa mga talagang beginners or wala talagang alam sa pagmomotor. Kaya much better if bibili kayo na itong Duke 200, either dapat marunong kayo mag-manual or may experience din kayo sa pagmomotor. Ang i-adjust nyo na lang yung bigat ng motor tsaka yung laki. Ko-compare ko na lang tong Duke doon sa RC250 kasi yun ang bike natin. So comparison niya sa RC250, mas mabigat tong Duke 200 ng konti lang naman, mas mataas din ng konti lang din, kasi sa RC250 tingkayad ako doon, pero pag may angkas ako hindi na masyado. Kumbaga yung rear shock ko kasi medyo kalambutan, yung acceleration niya mas malakas. Dual ABS to,
harap, and ayan yung likod, ABS din siya, although it's a bulb type. Yung headlight ngayon ang dami nang naka LED light even mga brand new bikes LED. Kung kaya nyong palitan yung bulb, palitan mo, much better. Mainit siya sa bandang legs, so iwasan yung mag shorts lalo na pag matagal yung biyahe nyo, kasi mararamdaman nyo yung init sa legs. Ito nga, ramdam ko yung init although hindi siya yung pasong-paso ramdam mo lang talaga yung init ng engine niya, dahil nga syempre it's a naked bike, liquid cooled naman siya. Huwag kayong mag-short dito kung magrereklamo kayo sa init ng makina niya. Sa laki ng makina nito, worst talagang mainit ang makina. It's a normal thing sa mga motor. Mag-pants ka, tapos kung may boots ka, much better para hindi pumapasok sa taas ng paa mo yung init. Ito, for example to, uphill, ayan, madali lang siya i-neutral, sobrang dali. Pag hindi ka sanay dito, mahirapan ka mag-neutral kasi sobrang lambot ng neutral niya. Naka-primera ka, mag-neutral ka, minsan nasa segunda mo. From segunda, mag-neutral ka, minsan nasasagad mo ng primera. Ganun kalambot yung cambio niya. Poging-pogi rin siya, at napagkakamalan din po siyang expressway legal bike, dahil marami rin po nagtatanong sa amin kung ilang cc to. Ay, expressway legal din pa tong bike na to, although it's considered as big bike kasi 200cc and above. Ayan, nako-consider naman siya as big bike. Ang expressway legal is 400cc. Magkakape muna tayo saglit dito sa may Fame, dito sa may Rainbow, Bagumbong, papuntang Bagumbong High School. Ayan, Global Oil. Matripan nyo, dito lang yan sa may right side, makikita nyo yung Fame Cafe. Let's go. Ito, sarapan ng kutsi. Ito lang tayo. So yun lang yung short natin sa Duke 200. Ayun yung tsura niya, guys. Medyo modern, naked modern, so sobrang maangas siya tingnan. Ito, bigyan ko kayo ng pictures namin na nakasakay kami dito. Kung may question pa kayo sa Duke, kindly send the message or mag-comment lang kayo sa video na to. Talakayin natin yung may question nyo. So magkakape lang ako, guys.